Yung preparation natin is for the Festejada for 2025, which is ang Belet, yung santo namin. So eto, piniprepare muna yung karo, then mamaya magkakaroon ng pagsundo ng banda, then pasinaya ng banda, then mass, then procession, which is yung mass and the procession yung pinakang highlight ng activity for today's solemnity ng Immaculate Conception. Maputik pa, pero inaano na, nililins na. Actually, yung magiging pwesto nung mga karo, malinis na. Yung tuyo na nga eh. Yung paligid na lang, and I think yung paligid, madali na mapalinis. Nagkaroon talaga ako ng 9-week devotion kay Saint Clare of Assisi. Talagang 9 weeks ako nagdadala sa kanya ng eggs. And yun lang yung isang number one petition ko, yung clear weather during the procession. And true enough, pinakabalang tayo nung umaga, pero nung afternoon, naging maayos na. Why we do this, yung procession and exhibit? Number one, we know that the image is one way to catechize or being a catechesis to our fellow Catholics na ma-understand ang mystery ni Jesus Christ and the Blessed Mother through the images. So, number one, catechesis. Number two is devotion. So, meron tayong mga personal devotion sa mga santo at mga santa, especially sa Blessed Mother. In 2012, doon na nag-start yung na-assign kami ng mga kasama kong kabataan dito sa chapel namin. 2020 namin nabuo yung image, then linesan siya ni Father Kiko Messina, isang paring Cappuccino na family friend namin. Then the next year, nagkaroon na ng exhibit ang Camareros de Maria dun sa covered court namin. That is the first time na nailabas yung Belen na nakakarosa, pero exhibit lang. Actually, yung devotion namin sa Mahal na Birhen, nagsimula talaga yun sa Birhen na Antipodo. Yan talaga yung unang image na inaasikaso namin until nagkaroon kami ng Mother of Mercy, then nag-lead na mabuo yung Belet. Masasabi ko, my family is guiding me, or guided ako ng family namin na sa pagiging Marian devotee. Kasi yung family talaga namin ever since is strong yung Marian devotions. Kaya hindi ako nahihirapan pag may mga ganitong gawain, kasi talagang as a family, tulong-tulong kami na sinasagawa yung devotion. So, totoo yung wording ni Father Patrick Peyton that the family stays together. So, dun nag-ground yung devotion namin kay Mama Mary. Nang sumunod si Maria, naligtas ang tao. Minamahal mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay natin, para po tayo maging instrumento ng kaligtasan, tulad na si Maria. Anong mayroon si Maria? Kababaang loob. Marunong sumunod. Minamahal mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagdiriwa ngayon, sa kadakilang kapistahan ni Immaculada Concepcion, sana mabigyang pansin natin ang hamon sa atin. Kapatid, muli tayo nagtitipon bilang isang pamilya kay Kristo upang ipagdiwang ang kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria.
Kung kaya't ang La Festejada sa taong ito ay ang Belén, ang tagpo ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo na nagsilbing pag-asa sa buong daigdig. Along the way na magiging festehada ka or hermano, may mga challenges na dumarating. Minsan, nasishaken talaga yung faith mo. Pero if you hold on your devotion, lalo na nilulook forward mo yung pagiging festehada mo. At hindi mo naman kasi ginagawa yung pagiging hermano or hermana or pagiging festehada for yourself. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mahat na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. We know this year we celebrate the Jubilee year where we celebrate the 2025th birth anniversary of our Lord Jesus Christ. So very fitting na this year ang festejada ay ang Belén. Kaya I'm very grateful na in spite of those challenges, alam kong ginabayan ako ng mga abogado ko sa langit. Pinagdasal ko sa kanila yun na sana yung mga prayers ko mangyari. And true enough, nangyari. So I considered this being festejada or hermano mayor as a miracle with the help of my abogado sa heaven.